Nasaan? Ito, naka-online na to, no? Ayos. Okay na yun. Naisulat niyo na rito? Anong naisulat? Ito yung sinasabi ko eh. Kasi ito, hindi to account ng ano. Okay. Dapat pagpasok niyo. Pagpasok. Saan yun? Dito, no? Ito to. Dito dapat. Tapos, Panalo. Okay. kasi papasok siya dun sa... Lagyan natin ng ng tawag dito. Bookmark. Google Meet. Okay? Tapos pagka pinasok niya yan, dyan. Enter a code. So kahit si ate dun sa likod. Paste. Diba? Join now? May itatry lang ako, Ustad. Pasok na yan. Sige, may itatry lang ako. Ayun. Natupad yung sinasabi ni Ibrahim. Click lang. Pwede na. Alhamdulillah. So, ngayon, click na lang tayo. Ba't tayo nakalagay dyan? Saan na yun? Dito. Tanggalin natin to. Bro Daud, saan ka nag-work pala? Saan ka nag-work? Sa Raslafan din? Mashallah. Lahat talaga kayo nasa Raslafan, ha? Tayong dalawa lang hindi. Okay. So, start tayo. Sayang wala si Bro Renny, no? May pasok. May pasok. May pasok na po kami, hindi ako pumasok talaga. Allahu Akbar. Okay, parang nakaka-pressure naman yun sa side ko. Parang kailangan gandaan natin yung klase. Okay, so okay na tayo sa haraka, no? Yung alif, fatha, kasra, dhamma, a, i, u. Sukun, tapos na rin tayo, yung walang vowel. Tapos yung last is yung shadda. Hello, brother. Sabat? Ha? Hindi ka ba? No, it's okay. Okay, thank you. And last week yung shadda, yung pagdidiin ng letra. Ngayon, didiretso na tayo sa pagdikit-dikit ng mga letter. Pero reminder lang, kailangan talaga ma-master natin yung letters. Kasi mahirap na babalik ka pa ng babalik sa habang katulad last week, tapos check mo pa. So as much as possible, nasa memory na. And especially ngayon, magdidikit-dikit tayo. Okay? So, hindi natin patagalin. Dito natin susulat yung letra, kung ano yung tinatalakay natin. Tapos ano yung itsura niya pag siya yung nasa unahan, pag siya yung nasa gitna ng isang salita, tapos pag ano yung itsura niya pag nasa dulo naman siya. Okay? So, kung alimbawa, aaralin natin si letrang ba. For example lang. Ba. Ibig sabihin, kung ilalagay natin siya sa gitna, kailangan mo ng letra sa unahan tsaka sa dulo. Tama? Ano kayang magandang letra? Yung gagawin natin parang volunteer na letter. Anong letra kaya? Suggestion? Kasi gagamitin natin yun sa lahat ng example. Bro Jun, Bro Daud, anong letra kaya ang gagamitin natin? Volunteer letters. Ano suggestion? Yung parang tingin nyo, parang mahirap to Kasi gagamitin lagi yun. So makikita nyo paano siya isulat. Arabi. Ano? Arabi. Ra? Arabi. Rabi? Ra tsaka ba? Double B. Hindi. Letra lang. Yung first tsaka last letter natin na gagamitin. Ano kaya? Abi? Ra. Letrang ra. Tsaka ano pa? Ano pang Pili kayo. Any letter dyan. Walang problema. Ya. Actually, yung ra, hindi siya pwede i-connecta Hindi siya magandang gamitin na volunteer na letter. Pili pa kayo ng iba yung pwedeng i-connecta. Kasi yung ra, hindi siya nako-connecta. Malaman nyo may ano meaning nung nako-connecta at saka hindi nako-connecta. No, sin. Sin. Mas maganda sin.
Kasi yung nun, kamukha lang ni ya. So, sin. So, ito yung gagamitin nating dalawang letra. Halimbawa, yung inaaral natin, alif. Ano itsura ni alif sa unahan? Yung ilalagay nating letter sa gitna, tsaka sa dulo, si sin, tsaka si ya. Okay? Tapos pag si alif naman yung sa gitna, si sin yung ilalagay sa unahan, tapos sa dulo si ya. Okay, so ganun ang papel nilang dalawa. Okay, so start tayo. Sin and ya. First letter natin, alif. Okay, and next, second letter na. Ito, may mga ano tayo, no? May guide tayo na line. Ang next letter natin, ba. Yan. Ganyan yung taas ni ba. Okay, somewhere in the middle hanggang sa bottom. Okay, start tayo muna kay ba. Si ba, kapag ididikit mo na siya, pagdidikit-dikit ka na, ang itsura na lang ni ba ay ganito. Yan na lang siya. So, ang pinakapalatandaan mo kay ba, yung tuldok niya na isa sa baba. Okay? After nyan, kung meron kang ya, ito si ya. Kamukha lang siya ni ba, pero dalawa yung tuldok niya. Kasi kung titignan niyo, di ba? Si ba, isa, tapos si ya. Tapos si sin ay ganito. Yan. Okay? Then, kapag si ba naman yung nasa gitna, magsishift ka lang. Halimbawa, ganito. So, ito si ya. Next, si ba naman ay ganito. Yan. Tapos, si sin, balik ka lang. So, tignan nyo, yung tangkad nila, mahalaga to, yung knowledge sa ano, nasa gitna halos sila lahat. Okay? Gitna halos. Yan. Lastly, pag si ba naman nasa dulo, so, ya, sin, ito si sin sa, pag nasa gitna, yan o, nawawala yung buntot niya. Then, dito papasok si ba. Medyo humawig na ulit siya dun sa itsura niya nung una. Okay? Yan. Ngayon, mayroong reason ba't hindi natin ginawa si alif. Balik tayo kay alif. Si alif kasi, isa siya sa mga letrang hindi pwedeng konektahan. Hindi siya pwedeng dugtungan. Pero pwede siyang dumugtong. Ano yung ibig sabihin nun? Parang lalim naman. Parang, ano lang siya, nag-iisa lang siya. Yes. Kung alimbawa, si alif ang una mo. Yan. Yung susunod mong letra, hindi siya pwedeng dumugtong kay alif. Okay? So, kung meron kang ya after ni alif, ang mangyayari, ito si ya. Yan. May patlang, may ano. Hindi, wala naman patlang. Para mo siyang isusulat na una siya. Umpisa siya. Yan, parang ganyan. And then, sin. Okay, so meron kang alif, meron kang ya, meron kang sin. At this point, kaya sinasabi ko sa inyo, dapat master yung mga tuldok. Kasi at this point, yung mga tuldok na lang yung magpapaalala sa'yo, sino sila. Okay? Next, pag si alif naman yung nasa gitna, take note, pwedeng dumugtong si alif, pero hindi siya pwedeng dugtungan. So, sa middle, siya naman yung dudugtong. Kasi may mauuna sa kanya. So, mauuna sa kanya siya. Sin yung nasulat ko. Mauuna sa kanya siya. So, yan siya. Tapos, ito si alif. Yan lang. And then, pwede siyang dumugtong, pero hindi siya pwede dugtungan. So, si sin, isusulat natin siya nakahiwalay. Yan. Ayan ang itsura ni sin pag siya lang, di ba? Yung dito lang sa ganito. Di ba? Lastly, ano itsura ni alif pag nasa unahan, sa dulo? So, meron kang ya, sin, and taligawid lang nito. Yan. Tapos, tuldok mo ng ya. Yan. Ganyan lang. Kamusta so far? Okay naman? Gets naman?
Okay. Ang kaganda, sige, sulat mo. Ay, picture pala. Ang kagandahan sa Arabic, Brother Dawood, Brother Yusuf, Kuya Jun. Pusa ako. Ang kagandahan sa Arabic, di ba magkakahawig sila ba? Sila ta? Ganon din sa pagsulat. Itong mga letrang to, magkakaparehas din. Ta, tsaka sa. Ganon din to. Okay? So, kung isusulat mo sila si ta, ganon lang din. Ta, dalawa lang this time dahil dalawa yung tuldok niya. Tapos, ya, tsaka sin. Yan. So, parehas lang, tuldok lang. That's why talaga ini-emphasize ko nung una. Masterin niyo yung letra, yung mga tuldok nila. Okay? So, si tha, hindi na natin sulat lahat para mas marami tayo makover. So, halimbawa, si tha, meron kang ya muna. Tapos, meron kang sa. Tapos, meron kang sin. Yan. So, ganyan lang. Lahat sila. Parehas lang yan ng pagkakasulat. Ang difference is yung tuldok. Ngayon, mas mainam mag-picture or kopyahin. Sige. Kung may tanong paano isulat, tanong kayo. Okay na? Next tayo, Brother, Ay. pagdudugtungan ng shin sa, halimbawa, ang shin is nasa middle. Aha. Pagdudugtungan siya. Pagdudugtungin, ito itsura niyo. Okay. Yun. Okay pa. Yan siya. Okay na? Opo. Sige. Next. Anong letra natin? Alif, ba, ta, tha? Anong lex? Jim. Jim. Very good. Si Jim, ganito siya. Kung magsusulat ka, kung ito yung linyahan mo, kung ito yung letter A ng letra natin, ito yung maliit. Para lang may tantsahan tayo. Ganito si Jim kataas. Kasing taas lang ito. Okay? So si Jim, ganito siya isulat pag nasa unahan siya. Tuldok. Yan. Tapos, meron kang ya and sin. Yan. So, ganito isulat si Jim kung gusto natin makita ng mas malinaw. Bro Dawood, tingin man tayo dito. Ganito siya isulat, ha. Yan. Yan. Tapos, ganun. Okay? So, Kailangan lumampas po sa, yung, eto, kung yung real, kailangan lumampas dito. kung yung real size niya, yan. Okay? So, yan yung itsura ni Jim. Ngayon, pag sa gitna naman siya, pag nasa gitna si Jim, meron kang ya. Tapos, meron kang Jim. Yan. Tapos, tuldok. Ito, idudugtong mo na lang to. Tapos, sin. Yan. So, ito na lang yung na-maintain niya. Tanggalin mo na yung sa baba. Kumbaga. And, pag nasa dulo, ya.
sin, tapos si Jim ay magiging balik na siya sa original form niya. Didikit mo na lang ulit to. Yan. Pag yung letter nasa dulo, brother, nagiging Ye- bumabalik sa original yung ano. Mostly ganun, pero hindi na. Tignan natin kung lahat ba. Yan. So, katulad ng ni ba, ta, tsaka sa na magkakamuka, ganun din si Jim, ha, tsaka si kha. Okay? So, parehas na rin yun. Ha, walang tuldok. And kha, tuldok sa taas. So, ang mangyayari niyan, si ha, ganyan lang din. Tapos, ya, tsaka sin. Ganyan. Wala lang, same lang, walang tuldok lang. And si kha, lagyan mo lang ng tuldok dito. Kasi yun na ang pagkakakilanlan ni kha. Malinaw na? Okay. Next na, or picture pala. Picture na niya. Bro, kaya yun, bro Daud. Naaalala nyo nung first day natin, ginugrupo natin sila, bata sa Jim Haka. Isa sa dahilan nun, kasi sa pag sinulat nyo ng ganito, magkakamukha na sila. Okay. Meron kayong access dun sa online natin, dito sa camera. Maganda ma-review. Napanood ko, malinaw pala siya. Malinaw. Maganda yun sa sa kung manonood dyan, maganda. May intindihan pala. Jim Haka. Ang next letter natin ay dal. Ganito katangkad si dal. Mula sa gitna hanggang sa bottom line, sunod ka na ulit sa guhit. Okay, ganyan. Tapos si dal, ganun lang din. Gitna, tapos sunod na, tuldok lang. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal. Katulad ni alif, si dal tsaka si zal, pareha sila hindi nako-connect. Pwede silang kumonekta, hindi sila pwedeng konektahan. So, example, pag siya yung first letter, ganyan siya. Then, yung susunod sa kanya, isusulat mo siya as if siya din ay first letter. So, ya, ganito itsura niya sa umpisa. Tapos, sin. Tapos, pag sa gitna siya, for example, meron kang ya, ganito itsura ni dal. Siya ang dudugtong. Siya ang dudugtong. Kanina, siya hindi dudugtungan. Hindi pwede. Okay? Tapos, hindi siya pwedeng dugtungan. Hindi siya pwedeng dugtungan. So, si sin, isusulat natin siya na hiwalay siya. Yan. Tapos, last, meron kang ya. Tapos, sin. Then, dal. Yan. So, si dal, parehas lang din. Susulat pa ba natin? Or talo na tayo sa next letter? Next letter na. Okay lang, bro Daud. Susulat pa ba natin si dal or next letter pa? Next letter na kasi pares lang, no? Okay. Yes, yes. Next letter natin, ra. Ito ang difference ni dal tsaka ni ra. Marami nalilito dyan. Si dal, sumusunod siya sa bottom line. Si ra, hindi. Lagari talaga siya. Okay? Si ra tsaka si zay. Katulad ni alif, hindi rin siya pwedeng hindi siya pwedeng konektahan, pero pwede siyang kumonekta. So, ganoon din. Si ra, pag sa umpisa, ganyan. Tapos, meron kang
Ya, tsaka sin. Tapos, pag siya yung nasa gitna, ya, eto si Ra. Pag ano, Bro Daud, check ka dito. Si Ra, pag sa gitna, ganito na lang yan. Okay? Tapos, hindi siya pwedeng dugtungan. So, independent na si sin. Lastly, meron kang ya, meron kang sin, then ito si ra. Ganyan na lang. Minsan, lilalagyan pa nila yan ng konting taas, pero same na rin yan. Gets mo na yun pag gumano na si ra na yan. So, si Zai, same lang din. Lagyan mo lang, yes, and lalagyan mo lang ng tuldok. Zai na siya. And laking, laking importance nung kabisado siya. Laking importance talaga. So, next na tayo. Ra, Zai, Sin. Sin, Shin. Okay. Meron tayong Sin. Tsaka Shin. Yan. Si Shin, pag siya yung nasa unahan, yan siya. Parang W na may buntot. Tapos, ya. Yan si ya. Tapos, Sin ulit. Kasi yan ang volunteer letter natin eh. Okay? So, next. Kapag si Sin naman yung nasa gitna, nagkamali ako ng color coding dito. Nagmukhang siya yung tinatalakay. Pag si Sin naman yung nasa gitna, so, ganun din. Sin, tapos gitna na Sin, tapos, mali. Kamali ako. Ya, pala dapat muna. Ya. Sin, tapos Sin ulit. Yan. Pangit yung sulat ko papansin ko Okay? Hindi ako satisfied sa sulat. Sin, and then Sin ulit. Yan. So, ito itsura ni Sin sa unahan, sa gitna, ito itsura niya sa dulo. And, same na dito. Ito yung itsura niya sa dulo. Gitna, unahan. And, katulad ng kanina paghating ginagawa, lagyan mo lang yan ng tuldok, magiging si Shin na yan. Sige, picturean natin. Mayroong tanong? Clarification? Wala naman. Okay naman? Okay lang, bro, Jun? Pag hindi lang, review na lang ng video. Okay, next. Next letter natin ay, Sod. Sod, tsaka Dod. Yan. Ganito isulat yan sa unahan. Parang ganyan lang din. Magsisimula ka sa Sod. Hindi pa tayo focus sa writing, actually. Pero, daanan natin konti. Si Sod, magsisimula ka sa baba, konting baba nung bottom line. Oo, lagpas ka. Tapos, ikot ka ng ganyan. Pagdating mo dito, sunod ka na sa guhit. Kita? Paglagpas mo dito sa pinagsimulan mo, angat ka konti. Tapos balik. Yan. Yan na yung sod mo. Tapos niyan, pwede ka na mag-start sa next letter which is ya.
Taka. Sin. So, ito si sod. Kailangan mo yan, ha? Yung konting angat na yan, kailangan yan. Okay? Next, kapag siya yung nasa gitna. So, ya. Tapos, mag-start ka dito. Kasi mag-i-start ka dito eh. Okay? Sa banda dito yan. Tatansyahin mo na lang. Tapos, ididikit mo to. Tapos, sunod ka na sa line. Pag nagdating mo dyan, angat konti, sod. Tapos, last natin ay sin. Yan. Okay? Kung kaya mo pa yan ilapit, yung angat mo, lapit mo dito. Okay pa. Then lastly, pag siya yung nasa dulo, ya, sin, tapos, yan, yung angat, tapos balik mo na siya sa itsura niya kanina. Ganito na ulit siya. Okay? And, kung lalagyan natin tuldok si sod, magiging si bod. Yan. Hindi ko nalagyan to para may example si sod. Sige, picturean niyo. Okay na? Dagdagay pa natin. Kaya pa. Si letrang, anong next? To, tsaka vo. Okay. Ganito isulat tong mga letrang to. Parang ano lang? Ano letra to? B? Parang letrang B. Nakaslant lang. Maraming way. Actually, maraming way isulat yung letters. Minsan may encounter kayo mga teacher, iba sila magsulat. Pero, it depends sa mastery ninyo, sa galing ninyo, sa kabisa ng mga itsura nila, na mare-recognize mo sila. Okay? Katulad pag nagsusulat tayo ng dikit-dikit, di ba? Merong letter J, ganyan. Merong magsusulat ng letter J, ganyan. Ano pa ba? May ibang handwriting. Pero kasi sobrang dali na sa atin nun, nare-recognize natin siya. Regardless nung pagkakasulat. Okay. Next. Letrang to. Ganito isulat si to sa una. Lagyan mo lang ng pang salo lang sa next letter. Okay? Tapos, from here, umangat ka na para kaya. Tapos, sin. Sin. Kasi yung shin, yung may tuldok. Ano yung may tumutunog? May naka-video call sa inyo? Parang may tumutunog. Baka nga. Siguro. Diyan ba? Parang may tumutunog yan. Baka Dito? sa online. Tanggalin natin yung sound. Kung nandito nga. Yan. Let's see. Next. Pag siya naman yung sa gitna, yan na rin natira kay no? Tapos, taas kasi mag-start. Sasalihin mo, tatamaan mo lang yan nung kurba niya. Okay? Tapos, maglagay ka ng konting allowance pang salo sa next letter mo, which is letrang sin. Yan. Ganyan. Last, kapag siya yung nasa dulo, sin, and balik ka na lang. Ta. Okay? And katulad na kasanayan natin, tuldukan mo lang yan, magiging si va na yan. Dali naman? Bro Yusuf, kumusta? Okay lang? Okay. Mas makakabisa yung mga letter kung sinusulat. Mamaya, magdidrill tayo. Magdidrill tayo ng mga salita. Dikit-dikit na isulat nyo. Okay?
Okay. Va, anong next letter natin? Bro Yusuf? Ain. Maganda pala may ganito, no? Para may tansyahan ng tangkad nila. Kasi yan, alam natin, standard na yan sa atin eh. So, next natin, Ain. Kamali. Ain. Yan. Okay. Parang naliligaw ako sa pagsulat sa Ain. Medyo maliit yung nasa taas, mas malaki yung nasa baba. Okay. Pero pag isusuot mo na siya ng dikit-dikit, yung matitira na lang sa kanya, yung nasa taas. Ganyan na lang siya. Okay? Tapos, ya, tsaka sin. Ganyan na lang yan. Ito, medyo madugo pag nasa gitna siya. So, ya. Ganito itsura ni Ain pag nasa gitna. Gagawa ka ng matulis. Kita mo matulis? Pagdating ko dito, horizontal na. Tapos pagdating mo dito, pakurba ka naman, pabalik doon sa... Yan. So, lalakihan natin para mas makita. Pagdating mo niyan, straight ka, tapos kurba. Okay? And last, sin. Okay? And pag sa dulo siya, ya, sin, uy, si Ain ay, okay? Yan. Hawig siya nila, nila Jim. Pero kung titignan mo, hindi pa rin parehas. Kung lalagyan ko ng ya, sin to. Ya, sin, yan. Hindi tsura, kahit si, nakikita yung difference? Okay. Okay na yan. Okay na si Ain. Huwag niyo muna picture lang kasi magdadagdag pa tayo ng letter. Ito, pwede na burahin? Pwede na. So, katulad ni Ain, si Ghain, tutuldukan lang yan. Okay? Next letter. Fa. Nasala si Kuya Jun Mukhang malakas ng may nakasulat yan. Kala ko, sabi ko, hindi ko pa nasasabi, binibigay na eh. Mas madaling makamit sa pag sinusulat. Oh, mas madali. Si Fa, ganito siya pag nasa unahan. Naputol. Tapos sasaluhin niya na yung next letter niya. Ya. Sin. Yan. Pag sa gitna siya, ya. Bilog na lang siya. Okay, Bro Daud. Si Fa, naging bilog na lang. Bilog na lang siya. Okay? Tapos, sin. Pag sa gitna, ya, sin. Yan. Okay? Si Qaf, which is kamukha niya din, tuldok lang. Tuldok, dalawa. Okay, pwede na picturean. Sama na natin tong Ain kanina para may guide kayo. Sa third level, inshallah, kung walang magbabago sa plano, sa third level, basic to eh. Tapos level 1. Level 2 pala. Magpo-focus sa writing.
Sa level 1, reading, inshallah. Hanggang makakabisado tayo, makaintindi tayo ng Arabic, inshallah. Siguro kahit mag-spend ka ng 10 years dito sa sa Middle East, hindi siya parehas nung yung nakikinig ka lang ng Arabic na na conversation. Hindi. Pag nag-aral ka na ng Arabic talaga, hindi siya parehas. Hindi siya parehas. So, kailangan mo siya pag-exerta ng effort. So, tapos na tayo ng fa at kaf. Anong letter next? Kaf muna. Kaf muna. So, kaf. Yan. Ang itsura niya sa unahan, nakikita mo to? Yan ang itsura niya. Ganito. Mula ka sa taas, top line. Pagdating mo ng gitna, balik. And then, yan. Tapos, ya. And sin. Pag sa gitna, ya. Ganun ulit. Tapos sin. Balik ka lang sa original form pag nasa dulo. So, ya, sin, kaf. Next letter, lam. Si lam, although kamukha niya si kaf, hindi siya katulad isulat. Si lam, pag nasa unahan siya, para siyang alif, pero nadudugtong. So, ibig sabihin, kaganyan tayo. Tapos, ya. Si lam, kahawig ni alif, pero nadudugtong. Next. Ya. Lam. Yan. And, ganun siya pag sa dulo. Ya. Sin. Lam. Balik na. Ano pa? Lam. Wala Mim. na siyang pag sa dulo. Parang letter S. S. Silam? Wala naman siya letter S. Ah, ito? Ah, hindi. Itong itsura niya na yan, ito yan siya. Yan siya. Okay? Silam, parang alif, pero nadudugtong. Kung tatanggalin mo lang to, magiging alif na yan eh. Lam. Next letter, mamaya na tayo picture. Next letter na tayo. Mim. Mim. Si mim, ganito yan siya isulat. Sa gitna yan. Para ka magdodrawing ng teardrop. Okay? Mim. Tapos, sing tangkad niya lang yan. Magkakasing tangkad lang yan sila. Yan. Pag siya yung nasa gitna, yeah. Angat ka muna, tapos drawing ka na ulit niyan. Parang teardrop. Tapos, sin. Magkakasing tangkad lang yan, ha? Lastly, ya, sin. Si mim, napakadaming variety. Napakaraming version paano siya i-end, paano siya dulo. Okay? Minsan, ganyan, kamuka. Okay? Minsan, ya, sin, ganito. Yung itsura niya. Okay? So, marami siyang variety paano isulat.
Okay? Meron pang ganito eh. Ya, sin, mim. Okay? Depends on our mastery, depends sa exposure mo sa pagbabasa na makita, okay, pwede pala yung simim ganito. So, kailangan mo i-expose yung sarili mo sa iba't ibang pagsulat. Ilan na lang, bro, Yusuf? Nun, ha, waw, ya. 4. Napicturean na to? Sige, picturean mo na. Buti hindi ko ba na. Okay na? Pwede na? Pwede na. Si Nun ay kamukha lang ni ba, ta, tsaka sa. Parehas lang. So, tuldok lang yung pinagkaiba. Kakapantay po. Parehas lang, oo.